Ayan guys, good morning sa atin. Ayan, bali papasok ako ngayon ng maaga kasi mga 5:30 ay mga 5:40 ay alis na kami papuntang Baliwag, Bulacan. At dahil marami na rin akong ginagawa ay medyo bawal na rin akong umabsent sa trabaho. Sa aming trabaho nga pala pwedeng umabsent, basta limitado lamang. Kaya tara, samahan nyo ako at papakita ko kung ano ang aking ginagawa at ano ang proseso ng aking trabaho bilang tubero. Kaya tara, pasilip na. Ayan, nakarating na nga ako sa aking trabaho. At ayan, inuumpisahan ko na nga yung aking paglilinya ng PVC. Ayan, bali 3 days na yan. At dahil hindi ko na rin naman naipakita sa inyo ang buong proseso ay tinatapos ko na lang din yan. Yung ibang mga parts kasi ay tapos na, kaso pinaputol at papalitan daw ng bagong linya. Ayan, yung ano na yan, PVC blue, yan yung ating water treatment. Ayan, kinakabitan ko na nga siya ng ating mga linya, ang mga Neltex. Yung gamit ko ay Neltex, tapos lalagyan ko naman ito ng ENB o tinatawag na epoxy ANB. Ayan, panoorin nyo. Ayan. O, diba? Madali lang yung trabahong ganyan pag alam mo na yung iyong gagawin. So, sa totoo lang, ako'y naging helper muna bago maging isang tubero. Helper, labor sa unang aking pasok. At ayan na nga, pinupunasan ko na nga ito ng mabuti. Kailangan kasi masyadong kargado ito sa ating Neltex para kung sakaling itulak ay mapupuno pa rin yung ating mga dugtungan. At ayan, yung part nga pala dyan ay kinakausap din pala ako ni foreman. Ayan, kung tama ba daw yung aking ginagawa. At syempre tama naman yan dahil utos niya rin naman sa akin yan. Nakakatawa lang isipin na nagsimula ka lang sa mababang posisyon at ngayon isa ka ng tubero. At ayan na nga, pagkatapos ko nga doon ay lumipat ako sa kabilang side niya. At ayan, nagkakabit na ako ng kanyang patibay o yung kanyang brace kung tawagin. Hassle yung ibang trabaho. Pero yung trabaho ko ay simple lamang at hindi rin naman gaanong nakakapagod. Dahil halos din naman dyan ay pasipagan lang sa ganyang trabaho bilang tubero. Iba't ibang posisyon ng aking nahawakan. Umi-extra ako bilang mason kung wala. At isa rin akong tagahalo lang talaga sa aking mga mason. Diba? Kung nag-umpisa ka lang sa mababang posisyon pero ngayon isa ka ng skilled sa pagsisikap at sa turo ng inyong foreman. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa aking foreman na nagturo kung paano nga ba magtrabaho ng mabuti. Kaya shout out sa iyo, Foreman Jerry. At yan na nga ay kinakabit ko yung ating mga linya. Mababa pa yung ating video na ito, kaya panoorin nyo hanggang dulo. At maraming salamat nga pala sa lahat ng sumuporta sa akin. Kaya paki-comment and like na rin po itong ating video at i-share nyo na rin po sa mga kaibigan nyo na lalo tayong tangkilikin sa paggawa ng ganitong video. At ayan na nga, bali yung barena ko dyan ay mukhang pulpulitis. Ayan na nga,
Medyo hassle yung ating trabaho, pero tiyaga-tiyaga lamang at yan naman ay matatapos. Ayan. Ayan. Diba? Bali, sobrang tagal ng ating ginagawa. Dahil hindi ko na nga pala to ini-edit na masyado, kaya bino-voice over ko na lang ito. Dahil sa trabaho ko dyan ay sobrang ingay at hindi mo talaga makaklaro yung mga tunog at paiba-iba. Dahil halo-halo yung ating mga tunog sa trabaho. Katapos ko nga pala ng position doon ay lumipat ako dito sa side na to. Ito naman yung side papuntang hagdanan. Ito yung ating part ng laundry. Ayan, makikita nyo, pasabit na lang yung aking ginagawa dahil tapos na yan. Ayan. Puro pasabit na lang yan. Kasi tapos ko na yan linyahan. At yan nga pala yung nakatutok doon sa x-ray kung saan nandoon yung pantry na nag-aabang yung pinakadulo niya. Kasi pinutulan ko yan para hindi na daw mahirapan yung ating posisyon sa paglilinya ng ating PVC. Ayan, panoorin nyo na. Medyo hindi ako nakakaabot dyan sa part na yan kasi medyo mataas pa sa akin yung ating binabarinahan. Hindi naman gaano kataasan yung ating binabarinahan, pero dahil maliit yung ating barena, maliit din yung height ko, ay medyo nahihirapan din naman. Ayan, medyo mahaba-haba pa yan kasi pagkatapos dyan ay lilipat naman tayo sa baba. Ayan, yan kasi ay sobrang haba, siguro nasa 15 meters yata yan or 25 meters. Nakapaikot kasi yan, o style eskwala kung tawagin. Ayan, pababa na ako nyan at ayan, video mo na ang kungkong. At ayan, pinakita ko na sa inyo yung buong aking proseso. Kasi pagkatapos nyan ay bababa na tayo. Ayan, yun, no? Ang ganda ng pagkakagawa. At ayan, makikita nyo sa likod ko ay yan yung ating kaninang ginawa. At ayan, bali tatalian muna natin yung ating PVC para kung sakaling sumipsip na yan ay hindi na yan pipiglas. Itong ating nga palang ginagawa ay isang septic tank or yung ating water treatment kung tawagin. Yan yung sumisipsip ng ating mga dumi mula sa septic tank, mula sa iba't ibang sulok ng ospital. Sa ospital itong ating ginagawan sa Castro Maternity Hospital, isang private hospital, kaya shoutout po sa ating mga kaibigan na orderly at mga nurse. Shoutout po. At yan na nga, pagkatapos ko dyan ng tali-tali, at basic lang naman na trabaho yung tali-tali na yan. At ayan, kinakausap pa ako dyan ng aking kaibigan
kung kailan ba daw ako bibisita sa Samar. Sa totoo lang, wala pa naman akong planong bumisita sa Samar dahil wala pa akong sapat na ipon papuntang Samar, dahil mahirap pumunta ng Samar na wala kang dalang pera. Kaya kung sakaling magkapera ng sapat na biyahe, pamasahe, panggastos, syempre yung ireregalo mo sa iyong pupuntahan, sa iyong aakyatan na bahay, syempre kailangan mo bumili ng pasalubong sa kanila. Malaki na yung halagang 20,000 kung ika'y uuwi ng Samar. Dahil balikan lamang ay meron ka ng 10,000. Yung 10,000 na yun ay panggastos na lamang sa iyong pupuntahan. Kaya hindi na ako nakapag-isip na umuwi dahil sa masyadong malaki yung ating ginagastos. At ayun na nga, paglipat ko nga ay nandito tayo sa ating silsilan. Ayan, kung makikita nyo dyan, iko-connecta yung ating dalawang PVC. Ayan, sinisilsil ko muna siya at dudugtungan natin yan ng PVC orange. Diyan natin sila ipagtatapat. At ayan nga, yung mga gamit ko nga pala dyan ay binibili ko yan kasi mahirap manghiram sa ating katrabaho. Kasi baka ano pa sabihin nila, nahiram lang tayo ng hiram at hindi tayo marunong magbalik. Abay, syempre, magbalik din tayo. Hindi lang tayo hiram ng hiram. Ibalik natin yung ating hiniram sa ating katrabaho. Ayan, ginagrinder ko na rin pala yan. Kasi, ang hirap kasi pag lagaring bakal yung ating gagamitin dyan dahil sobrang sikip. Ayan, may tumunog pa na manok. Sa ating pag-i-edit ay maingay kasi gabi ko na ito ginagawa. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano man ang inyong marinig sa aking likuran, sa aking mga voice over. At ayan na nga. Ayan. Napakaseryoso ko pagdating sa trabaho, pero pag gusto ko na magpahinga ay nagpapahinga ako sa trabaho. Hindi naman kasi pwede yung paspasan yung ating trabaho. Siyempre, kailangan din natin magpahinga kahit pa saglit. At ayan na nga. Ayan. Medyo mahaba-haba pa itong ating video, kaya panoorin nyo pa rin hanggang dulo. Ayan. Yung aming mga suot nga pala ay hindi na pala kami minsan nagpapantalon. Ako talaga, hindi talaga ako gaano nagpapantalon kasi pinagpapawisan ako. At ayan na nga, ay kakabitan na natin yan ng PVC blue. Ayan. Yung ating gamit na pandikit ay Neltex Solvent. Shout out, baka naman Neltex. Ayan.
Sa paglalagay nito, kailangan kargado ito sa Neltex kasi ang mahalaga kasi dyan yung ating pandikit. Siya kasi yung nagbibigay tibay sa ating PVC na hindi ito matanggal. At ayan na. Yung nakikita nyo kinabit ko, yan yung tinatawag na 1/8 bend kung sa PVC. Pero sa GI, di ko alam kung anong tawag dyan. Iba-iba kasi yung tawag. Napangiti pa nga ako dyan kasi kinakausap na naman ako. Napakagaling ko daw magtrabaho. Charis. Hindi talaga ako magaling magtrabaho. Patawa-tawa pa nga ako dyan. Yan. Yan nakikita nyo ay sariling gamit ko na yan. Mahirap kasi talaga yung wala kang gamit pagdating sa trabaho. Yung hiram ng hiram ka lang. Pangit yun. Kailangan kung ikay may skill, kailangan marunong kang bumili ng sarili mong gamit. At ayan na nga. Sinusukat ko muna yung layo ng ating PVC na didikit lang ba ito sa ating pader. Kasi lalagyan pa natin yan ng kanilang brace para maiwasan yung pagsinipsip na yung tubig galing sa mga septic tank ay hindi ito makalas. Ayan. Yung part pala niyan talaga ay kinakausap pa rin ako ni Foreman kung dumidikit ba yung PVC, kung sakto ba o hindi. Ayan. Yun, no. Sa ganyang trabaho dapat alam mo pala yung tamang pattern. Kasi hindi pwede yung dikit ka lang ng dikit ng PVC na hindi mo naman alam.